you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. What's up guys, Aljon here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So guys, alam nyo na mag-uumpisa na ngayon ng MPBL, ang new season nila. At nakita ko yung ibang roster at nagulat ako sa mga grabe, sobrang daming former PBA players na alam niyo na kung bakit ang daming former PBA players dito, dahil nga after ng rookie draft, syempre yung mga medyo matanda na or hindi nagagamit, sobrang siksika na talaga sa PBA. Yun na nga, dumadami yung mga former PBA players na napupunta sa MPBL, sa PSL. Pampanga Giant Lanterns na ang lakas pa rin nila. Andyan sila Baltasar, sila Encho Serrano, sila Miggy Cortesa. Tapos nagulat ako sa reserve, nandun si Larry Muyang. Kasi ang alam ko, di ba naglalaro pa siya ngayon sa Phoenix Fuel Masters? Ngayong season nakita ko pa siya naglalaro pa So baka nga katulad nung nangyari dati kay Arwin Santos nung nasa Northport Batang Pier siya, ay nasa reserve list pa rin siya ng ng Pampanga Lanterns. Kung ba pag nag-expire na yung contract siguro, kukunin na siya ng Pampanga, or depende kung i-renew ng di ba, ng Phoenix Fuel Masters Para sa akin talaga ay malabo siguro na na mag-MPBL siya. Depende kung mabibigyan ng magandang offer ng Phoenix Fuel Masters. At alam mo naman, competitive naman tong Phoenix Fuel Masters, diba? So, malabo feeling ko. Kasi, alam mo naman sa PBA, kailangan mo ng big man. So, ang hirap pakawalan ng isang Larry Muyang na, alam mo yun, pwede lumaban sa mga big man ng other teams. Pero alam naman natin, tinan mo nga, nakuha ng si Sin Baltasar. Isipin mo, dapat pang PBA na. Pero nandiyan pa rin sa MPBL, di ba? Pero rumored nga na magpapadraft na siya next year at baka mapunta sa Converge Fiber Xers. Kakatalo na lang yung kay Larry Muyang sa contract talaga at kung saan gusto niya talaga maglaro. Kung maganda naman offer ng Phoenix, why not, di ba? Or mas mahigitan ng nila Delta Pineda yung kontrata ni Larry Muyang, baka maglaro to sa MPBL. Tsaka pag sa MPBL sigurado starter siya. So punta tayo sa Manila Stars na sobrang star-studded naman ang daming former PBA player courtesy of SGA, sila Jacob Lau, di ba? Grabe na yung backup ng Manila Stars Kaya isipin nyo, kaya nakuha nila itong mga players na to. Ito yung nakalagay sa lineup ng mga ex-pro, mga ex-PBA. Si Carl Brian Cruz, Greg Slaughter, Rabe Aloseni, James Sena, Paulo Abellona, Jorey Napoles, Mike Tolomia. Grabe di ba? Ang daming former PBA players dito. Pero sabi nila is reserve yung iba dito, katulad ni Greg Slaughter. Kasi nga si Greg Slaughter ay naglalaro pa sa Japan B-League. Siguro si Greg Slaughter, pag hindi na-extend yung kontrata niya doon sa Japan B-League team niya, baka mas pinili niya maglaro dito sa MPBL. Grabe, isipin mo, mas pinili niya over PBA. Siguro alam niya mapupunta ulit siya sa Northport na hindi seryoso sa paglalaro. Pero ngayon ang ganda na nilalaro ng Northport ngayong All Filipino Cup. Pero tignan natin soon, 'di ba? Aabot ba sila ng playoffs? Aabot ba sila ng finals, 'di ba? Kung magiging competitive sila all the way or sa umpisa lang.
Pero kay guys, tingin nyo ba babalik pa si Greg Slaughter sa PBA or MPBL na lang, tapos pag kami nag-offer sa kanya sa Korea or Japan, babalik siya sa ibang bansa? Grabe, sobrang solid ang lineup nila. Carl Brian Cruz, kaya pa nito maglaro kaya pa nito maglaro sa Terra Firma, sa Rain or Shine. Feeling ko pwede siya dun. Kaya nga sobrang skip talaga ng PBA ngayon, kailangan na nila mag-expand. Tapos makakasama pa ni Greg Slaughter si Raba Aloseni. Tangina, parang ano yun, Ateneo Twin Tower mangyayari doon pag kung sakaling makalaro na si Greg Slaughter dito sa MPBL sa Manila Stars. Tapos magkakaroon pa sila ng backup na James Sena. Si James Sena ba? Wala na ba sa Blackwater? Hindi ko sure pero alam ko naglalaro pa sa Blackwater si James Sena ngayon Pero siguro yun na nga, nakalagay din naman dito is reserve. Siguro pag hindi siya in-extend na kontrata sa Blackwater. So meron pa silang Pau Habelona. Ang nakikita ko dito latest sa kanya sa mga vlog ni Roddy Brondial Siguro ay reserve player si Pau Habelona sa San Miguel Beermen. Yung Mike Tolome naman, nakikita ko siya doon sa yung bagong liga, yung Asia Tournament. So baka kaya nakalagay dito reserve si Mike Tolome. If ever siguro matapos yung tournament na yun, maglalaro siya sa Manila Stars. Grabe grabe yung lineup ng Manila Stars. Na grabe na yung backup nila, sila Jacob Lau na alam niyo naman kaya talagang kumuha ng players. Kitang-kita naman doon sa last stint nila, 'di ba? Makuha mo Dwight Howard, 'di ba? Tapos mga ilang pang mga former NBA players, tapos mga UAAP stars. Tingin nyo guys, yung Manila Stars ba kunyari naglaro na itong mga reserve na to ay sure champion na? Or kaya lumaban nung Pampanga Lanterns, kaya may pagpukpukan dito sa Manila Stars? Share your thoughts on the comment section guys, pag-usapan natin to. So dun sa live nila Snow Badua, isa lang ang nakita ko dun na possible daw na maging trade. Gustong kunin to si Justin Arana. So parang ang labo talaga Isipin nyo, yun nga, kaka-extend pa lang na contract guys. Baga magiging star center nila to sa Converge Fiber Xers Kasi alam nyo na nga sa PBA, ang hirap makakuha ng magaling talaga na big man na center. So kung magbibigay yung Magnolia Hotshots, malaki-laking trade to. Katulad siguro ni Calvin Abueva or Ian Sanggalang. At siguro madaming draft picks kasi nga iba yung Justin Arana Parang medyo maliit lang na Junmar Fajardo Pero feeling ko bata pa kasi. So malaki pa yung future ng Justin Arana sa PBA. So kung gusto talaga ng Magnolia to, talaga magbibigay sila ng malaking offer na papayag ang Converge Fiber Xers. So ano tingin nyo guys? Sino ang offer ng Magnolia Hotshot na papayag ang Converge Fiber Xers na matrade? Pero kung ako sa Converge Fiber Xers, kung makuha nila si Justin Baltasar sa next drop, isipin nyo pag sabahin yung Justin Baltasar pati Justin Arana, sobrang solid yun. Sobrang solid na Twin Tower. Tsaka, kaya feeling ko hindi mangyari itong trade na to sa Converge Fiber Xers at sa Magnolia Templados Hotshots. So, thank you guys for watching. See you on the next video. Like, comment, share, subscribe.